Na-approve po ako sa online lending application na aking in-applyan ngayon lang. And as a first-timer ha, ang laki agad ng kanyang offer sa akin, which is 3,000 pesos. Hindi lang yon dahil may offer din po sila na 3 terms up to 4 terms. Ang ID lang po na ginamit ko dito is yung aking PhilHealth ID. At pagdating naman guys sa kanyang disbursement sa e-wallet like GCash, nako guys, napakabilis. Ang bilis dumating sa GCash account ko yung pera na niloan ko dito sa loan app na to. And take note guys ha, itong loan app na ito po is pwede nating ma-download sa Google Play Store. Pero wag muna kayong ma-excite guys kasi na-approve po ako. So huwag nyo muna siya agad-agad i-install at huwag agad-agad kayong mangutang. Tapusin nyo po ang video natin hanggang dulo kasi ito pong loan app na to, syempre meron din po itong mga red flags na kailangan nyo munang alamin bago po kayo tuluyan na mag-loan dito sa loan app na to. Kaya naman, if you want to learn more about this online lending application, just keep on watching. For today's video nga guys, ang pag-uusapan po natin na loan app is si GZLend Online Cash Loan App, which is under po ni Goldzara Lending Investor Corporation. So disclaimer muna tayo guys, hindi po tayo agent or promoter nitong loan app na to. So i-share ko lang sa inyo guys yung aking na-experience, yung aking personal experience ng paglo-loan sa loan app po na ito ha. Bago nga yan guys, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel. Naku, dapat mag-subscribe ka dahil meron po tayong mga pa-Gcash giveaway. In every video, mamimili po tayo ng 1 lucky winner at mananalo ng 100 pesos. And hindi lang yun guys, dahil every month nga po, namimili po tayo ng 3 lucky winners at mananalo ng tig 500 pesos. And nito nga guys, last August, nako, may 3 nanalo para po sa ating pag-run Gcash giveaway. Kaya naman, wag na kayo magpahuli, mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng comment dyan sa comment section para mapasali po kayo. So ayan, without further ado, i-open na po natin tong loan app na to. So upon opening this online lending application guys, yan, information collection instruction po yung ating makikita. And kailangan lang po natin itong i-accept. So ito daw po yung mga i-access niya sa ating phone. Ilalagay na po natin dito yung ating active phone number and may matatanggap lang po tayong OTP and ilalagay lang po natin. And pupunta na po tayo sa kanyang dashboard. So dito naman guys sa kanyang dashboard, nabawasan na yung 50,000, nagi na po siyang 20,000 pesos. So ayan, fast cash, easy loan daw po ito. Your trusted partner for quick cash loan in the Philippines. Upon checking guys sa SEC website, wala po itong si GZLend. So hindi ko po siya nakita. After that guys, narito na po yung mga information na kanyang kailangang hingin sa atin, which is personal information. So narito lang guys kung how many online loans do you have currently. So ayan, yan yung mga narito guys, work information, contact information or email. And meron po siya ditong optional na info, which is company name, number of children, and Facebook link. So optional, huwag din na guys ilagay yung optional. And then, after that guys, is contact information na po agad. So, nanghihingi po siya dito ng 3 contact references. Pagdating naman guys sa mga ID, narito po yung mga pwede nating magamit. National ID, Postal ID, TIN card, PhilHealth ID, SSS card, Voters ID, Driver's License, Passport, and UMID. So ako guys, alam nyo ba kung anong ginamit ko? PhilHealth ID, and yes, na-approve ako guys. And then after that, facial recognition, and then withdraw account. So dito pwede po ang e-wallet and bank. So ako guys is e-wallet, which is GCash. So available lang dito guys is si GCash, PayMaya, and then GrabPay. And take note guys ha, dun sa work information ha, ang inilagay ko is unemployed. Yes, unemployed. Pero na-approve pa rin po ako dito. Mapupunta na po tayo sa kanyang loan application. And ang sa akin nga guys na offer is 3,000 pesos. Meron po siyang 3 terms up to 4 terms. And syempre nung una akala ko is buo ko talaga siyang matatanggap guys. So ayan, inuunahan ko na kayo. Hindi po buong matatanggap itong 3,000 pesos. Oh, no! Kasi meron na po itong kaltas. So ngayon guys is August 7. So ngayon po ako nag-apply. And dito guys, based dun sa 3 terms niya, ang unang pagbabayad ko daw po is September 13, 2025.
And ang akin pong babayaran is 1,799 pesos. After 7 days, magbabayad na po ako ng 1,799. For the second repayment ko, guys, is on September 20. So, ayan, September 20, 2025, ang babayaran ko na is 1,800 pesos. So, after 7 days po pala uli. So guys, ibig sabihin, 14 days lang po ito, magbabayad na po tayo. So, hinati lang niya talaga, guys, is dalawa. So, yung pangatlo kasi, guys, is piso na lang yung ating babayaran, which is on January 7, 2027. What? So, ito guys, yung unang red flag niya dito, ha. 14 days lang talaga. So, may pa 3 terms pa siya, pero hindi naman worth it yung isang term niya. And dito naman guys sa 4 terms, so kung makikita nyo, is on September 13, 1,299. September 20 on second repayment, which is 1,299 din po. And then 1,300 on third. And piso na lang guys dun sa fourth repayment period. So guys, balik tayo dun sa 3 terms ha. Kasi dito, meron po siyang principal amount na 1,125 pesos, fee na 375 pesos, and 299 na interest fee. And take note lang guys ha, doon po sa 3,000 na loan offer sa akin at ang dinisburse lang po sa akin GCash is 2,250 pesos. Ibig sabihin guys, meron agad silang deduction na 750 pesos. So, may 750 pesos na agad na binawas, di ba? And dun sa total po na ating babayaran within 14 days, ang magiging total po noon is 3,600 pesos, di ba? So, kung ima-minus po natin yung nakuha natin na 2,250 dun sa 3,600 is ang matitira lang po is 1,350. So, yung 1,350, napakalaki guys, di ba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat nyo muna siyang panoorin hanggang dulo itong video natin. So, imagine nyo ha, doon sa 3,000 pesos, 2,250 lang yung matatanggap natin. And ang ating total na babayaran is 3,600 pesos within 14 days. Nako, kahit nasabihin na na-approve ako dito guys, hindi ko pa rin siya sa inyo i-recommend. Kasi napakalaki guys ng interest, ng fee niya dito, yung kanyang deduction. And 14 days lang, kahit nasabihin natin 14 days lang, napakalaki pa rin, diba? So, ayan guys, kaya naman ako pag-isipan yung mabuti kasi baka naman magsisi lang kayo sa huli pag na-approve na kayo, diba? So, ayan guys, nakakapagsisi lang talaga din at na-approve tayo. Pero okay lang yun guys. At least ngayon na-share ko sa inyo and yung iba is wag na po sanang tumulad sa akin. So, wag nyo na po siyang applyan. So, hanap na lang po tayo ng ibang loan application na legit yung interest and yung service fee na binabawas o dinadagdag ha. Kaya naman itong si Giseline, naku, wag nyo na siyang pansinin kasi hindi naman talaga worth it utangan itong loan app na to. That's all for today's video. Naku, pag-isipang mabuti kung mag-a-apply o hindi ha. So yun lang guys, bye-bye na po muna. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!